Sir, here's your coffee po. Pahinga po muna kayo, sir. Paggabi na rin po. Nako, salamat Katrina. Napakamaalaga mo talaga sa akin palagi. Mabuti ka pa. Mukhang maalaga naman po si Ma'am Olivia. Hindi ka po ba niya nilalambing? Hindi na rin po siya nagagawi sa opisina. Busy yun ngayon. Mula nung bumalik sa trabaho, nakalimutan na yatang may asawa siya. Ah, ganun ba, sir? Kawawa ka naman po pala. Huwag po kayo mag-alala. Habang nandito po kayo sa opisina, ako munang magpapamper sa inyo. Malambing ang boses ni Katrina habang nilalapag ang bagong timplang kape. Nang mapaangat ang tingin ng boss niyang si Fernando sa kanyang direksyon, nanatili siyang nakayuko. Bulgar na nilalahad ang dibdib sa suot na masikip na blusa. Nang maabot ni Fernando ang tasa, nginitian niya ang sekretarya. Kung pwede lang kitang iuwi sa bahay, ginawa ko na Katrina. Ay nako, si sir talaga mapagbiro. Kahit na ang tono ni Katrina ay nakikipagbiruan, napangiti naman siya ng palihim sa narinig. Hindi lingid sa kaalaman niya na medyo lumalabo na ang relasyon ni Fernando at asawa nito. Kung ako siguro ang asawa mo, sir, todo alaga ako sa'yo. Sa gwapo mong yan, siguradong hirap mong kaligtaan. Tapos sa bahay lang ako palagi. Maghihintay sa pag-uwi kasama ang masahe. Natawa si Fernando ngunit halatang bumibigay rin sa pahaging ng sekretarya. Hindi ito ang unang beses na tila magnobyo ang dalawa kung maglandian. Mas inaasikaso pa ni Katrina ang boss kesa sa trabaho, kaya konting pagpapakyut lang niya, tila humaling si Fernando. Pinobola mo na naman ako eh. Paano kita ngayon maiiwan yan? Dadala na lang kita ng pasalubong. Anong gusto mo? Since ayaw mo naman akong isama, kahit makauwi ka lang ng safe, sapat na sa akin. Umandar na naman ang acting skills ni Katrina. Kahit ganun ang sinabi niya, panay ang hawak niya sa kanyang leeg at malungkot ang ekspresyon ng mukha. Napansin agad ni Fernando na wala na ang dating kwintas na paborito nitong suotin. Nang makita ni Katrina kung saan nakatingin ang boss, pinigilan niyang hawakan ang leeg. Sorry sir, nasanay lang kasi akong pinaglalaroan ng kwintas ko eh. Sorry po. Anong nangyari? Nawala ba ang kwintas mo? Hindi po. Kailangan ko lang po kasing isang lamuna. Pampagamot ng kapatid ko sa probinsya. Pero okay lang po ako. Wala namang katumbas ang material na bagay pagdating sa pamilya. Oh, honey, don't worry. Babalik din yun sa'yo. Akong bahala. Sinabayan ng munting iyak ni Katrina ang kasinungalingan. Ang totoo, wala naman itong kapatid at talagang tinago niya ang mumurahing kwintas para magamit itong kasangkapan para kaawaan ni Fernando. Ngunit dahil lulong si Fernando sa drama ni Katrina, baon niya sa isip ang ibibigay na regalo sa dalaga kapag bumalik na siya mula sa kanyang business trip. Wow! Ang bongga ng alas mo ngayon, Besa. Kanino galing? Bigay ni boss yan, oh. Shh! Hinaan mo nga ang bibig mo. Bakit hindi mo nalang kaya i-broadcast sa buong kantin? Kung makasigaw naman tong babaeng to. Sorry naman. So, bigay nga sa'yo ni boss? Mukhang seryoso na kayo ah. Anong plano sa'yo nun? Payag ka talagang maging kabit? Ibinalandra ni Katrina ang regalong kwintas ni Fernando sa kanya. Hawig nito ang dati niyang kwintas ngunit ang kaibahan, halatang original ito at mamahalin. Matagal nang magkakilala sina Chloe at Katrina. Parehong kumpanya rin ang pinagtatrabahuhan, ngunit si Chloe ay nasa ibang department. Kaya sa kantin lang sila nagkikita. Well, hindi naman niya ako papangakuan ng kung ano kung hindi siya seryoso. May plano nga siyang isama ako sa abroad sa susunod eh. Wow! Grabe ang alindog mo, Bes. Pero ingat ka, mabilis ang karma ngayon. Buti nga hindi na bumibisita ang asawa ni boss. Kundi, magkakagulo talaga kayo nun. Huwag kang ang kontra dyan. Hindi naman ako pababayaan ni Fernando kung sakali. Sobrang protective kaya niya sa akin. Baka nga yung
Olivia na yun pa ang kalad ka rin niya palabas. Bilib talaga ako sa confidence mo, te. Pero 20 years din silang kasal, ah. Take note mo yan. Hindi naman niya siguro basta iiwan ng asawa niya para sa'yo. Alam mo naman ng mga lalaki, titigim lang ng bagong putahe yan. Pero sa misis pa rin uuwi. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Katrina sa narinig at pati si Chloe natakot sa ekspresyon ng kaibigan. Mas kinilabutan pa siya nang ngumisi ito bigla. Kung ganon, ibahin mo ko. Sa tingin mo ba papayag ako na basta-bastang iwan? Ngayon pa, pagkatapos kong maranasan ang yaman niya, gagawin ko ang lahat para mapaghiwalay sila. Kahit isakripisyo ko pang sarili ko. Trust me. Joke lang naman, bes. Nagjo-joke ka rin naman, di ba? Medyo nakakatakot yung sinabi mo, ha? Sa halip na bawiin ang sinabi, tumawa lang si Katrina hanggang sa paalis na siya. Naiwan namang nakatunganga si Chloe at naninindig ang balahibo sa inaasta ng kaibigan. Habang pabalik naman si Katrina sa opisina, hindi sinasadyang nadulas ito sa tiles na nililinisan ng janitor. Hala, sorry po ma'am. Dito po sa kabila yung daan, pasensya na po. Doon lang napansin ni Katrina ang sign na basa ang daan. Ngunit imbis na magpakumbaba, nagawa niyang magalit sa janitor dahil sa pagkapahiya. Buiset, napakatanga mo naman. Simpleng trabaho, hindi mo magawa ng tama. Gusto mo bang masisante? Pasensya na po talaga ma'am. Huwag niyo po ko ipatanggal please. May mga anak po akong pinapaaral. Matanda na po ako Parang awan niyo na po. Pwes, ayusin mo sa susunod. Swerte ka na nga dahil may trabaho ka kahit bobo ka. Tapos patang-tanga ka pa dyan. Tumabi ka na nga. Kakairita. Naiiyak na inayos ng janitor ang mga gamit habang si Katrina naman tinahak ang daan paalis. Sa halip na makonsensya, natuwa siya sa ginawa. Ganun pala ang pakiramdam kapag mas nakakataas ka sa iba. Sa tingin niya, mas bagay sa kanyang maging asawa ng boss kaysa sa bastang sekretarya lang nito. At dahil doon, mas lalong tumibay ang plano niyang agawin si Fernando mula sa asawa nito. Oh my gosh, sir. Ang ganda nito. Parang ilang linggo pa lang mula nang binigyan mo ko ng kwintas. Ngayon, isang set na naman ng alahas. Thank you talaga, sir. Super spoiled na ako nito. Ayan ka na naman, Kate. Sir na naman ang tawag mo sa akin. Fernan na lang kasi. At isa pa, kulang pa yan sa pagiging sobrang mabuti mong sekretary sa akin. Bagay na bagay din yan sa'yo. You deserve that. Thank you, Fernan. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan sa mga regalo mo sa akin. Sobra na to. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, masaya ka. Lahad na pinakita ni Katrina ang mahiyaing reaksyon. Pang-ilang regalo na ni Fernando ang hawak niya. Hinawakan naman ni Fernando ang kamay ng sekretarya at ang ganong tagpo ang nasilayan ng asawa niyang si Olivia. Anong kabastusan to, Fernando? Sa mismong opisina mo pa? Talaga bang wala ka ng respeto sa akin? Han, mali ang iniisip mo. Inabutan ko lang siya ng regalo dahil birthday niya. Wala kaming ginagawang masama. Yes, ma'am. Nagmagandang loob lang po si sir. Promoted po kasi ako. Napipi ang dalawa at nahuli sa sariling kasinungalingan dahil magkaiba sila ng dahilan. Mabilis na dumistansya sa isa't isa sina Fernando at Katrina. Kinakabahan ng muka at hindi maitawid ang salita para magpaliwanag. Huwag niyo na nga akong gawing tanga. Kalat na sa kumpanya ang kakatihan yung dalawa. Hindi na kayo nahiya! Nanlilisik ang mga mata ng ginang kay Katrina na ngayon ay bitbit pa rin ang makinang na alahas sa bisig niya. Plano sana nitong sorpresahin ang asawa at yayaing mag-lunch, ngunit siya pa pala ang masusurpresa sa kawalang hiyaang ito. Papasok pa lamang sa office ay dinignan niya ang bulungan ng empleyado tungkol sa bagong kalaguyo ng asawa niya. Pati pamilyadong tao hindi pinalagpas ng kakatihan mo? At ikaw, Fernando, matanda ka na. Ngayon mo pa nagawang magloko? Nakakadiri kayong dalawa. Magpapaliwanag ako, Han.
It's not what you think. Walang ibig sabihin ng lahat ng to. Natukso lang ako. Bingi si Olivia sa kasinungalingan ni Fernando at natigilan naman si Katrina sa narinig. Parang may biglang nagbura sa pantasya niya. Hindi napansin ni Fernando ang pagkatigil ng dalaga at agad na sinundan ng umalis na asawa. Naiwan naman si Katrina na puno ng puot. Sa isip-isip niya, talaga bang plano lang nito na gawin siyang kabit at wala siyang balak panagutan? Hindi pwede to. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala sa landas ko ang babaeng yon. Kahit pagkatapos ng ganap na yon, hindi pinakita ni Katrina ang pagtatampo sa boss niya. Mas lalo niya pang pinag-igihan ang pag-agaw dito. Laging naglalasing si Fernando dahil sa nangyari. Si Katrina ang laging hantungan ng kanyang pagdaramdam. Lagi namang present ang dalaga. Madalas na nilalaso ng isip ni Fernando na wala naman itong ginagawang mali. Sorry, Fernanda. Nang dahil sa akin, mas lalong lumayo ang loob sa'yo ng asawa mo. No, matagal na kami sira ni Olivia bago ka pa dumating. Kung wala lang kaming anak, baka matagal na kami naghiwalay eh. Ano nang gagawin mo ngayon, honey? Susuyuin mo ba ang asawa mo? Kung gusto mo, ako na ang magpapaliwanag sa kanya ng nangyari. Pinakita ni Katrina ang pag-iyak kay Fernando. Yumuko pa ito at pinakunot ang mukha na para bang siya ang nahihirapan sa sitwasyon nilang tatlo. At dahil utu-utu ang lalaki, dali-dali niya namang dinaluhan ang dalaga. Hayaan muna natin si Olivia. Saka ako na siya kakausapin kapag lumamig na ang ulo niya. Alam ko namang hindi ako matitiis nun eh. Sobrang tagal ng taon na sasayangin niya kapag nagkataon. Ako, paano pagkatapos? Iiwan mo na ba ako? Kailangan ko na bang maghanap ng ibang trabaho? Malabong mangyari yun. Ako nang bahala, okay? Don't worry. Gagawa ako ng paraan. Basta kahit anong mangyari, nandito lang ako, Han. Hinding-hindi kita iiwan. Dismayado man sa narinig na wala sa plano ni Fernando na hiwalayan ang asawa, hindi na lang pinahalata ni Katrina. Pasasaan ba at magtatagumpay din siya sa paglaso ng isip nito at ito mismo ang aalis sa puder ng asawa. Bes, balita ko nahuli ka ni Mrs. Romero ah. Ano nangyari? Sinabunutan ka ba niya kaya nagpapaayos ka ng buhok ngayon? Luka-luka, hindi. Walang panakot sa akin na matandang yun, no? Hindi nga niya ako masaktan kahit nanggigigil pa siya kasi laging nakabantay sa akin si Fernan. Aba, first name basis na lang talaga kayo ngayon ha? Baka sa susunod ikaw na ang asawa ng boss, hindi na ako magugulat doon. Kaya dapat mabait ka na sa akin ngayon pa lang, Bes. Malay mo, ma-promote kita agad kapag nagpakasal na kami. Meet Katrina Romero. Diba ang gandang pakinggan? Hindi gaya ng Olivia Romero, sobrang pangmatanda. Yak! Nagtawa na ng dalawang babae habang nagpapaayos ng buhok sa salon gamit ang company card na basta na lang binigay ni Fernando sa kabit niya. Habang tumatagal, mas lalong natatambakan ng trabaho si Katrina na hindi na niya pinapansin. Habang ang abubot sa katawan niya ay padagdag ng padagdag. Mas mukha na itong boss at hindi mo mapaghahalata ang sekretarya. Pero Bes, hindi ka ba natatakot na baka hindi rin kayo magtagal? Kasi 30 ka na ngayon. What if may makita si Fernando na mas bata sa'yo? Asawa nga niya na may lahi, nagawa niya panlukoyin, di ba? What if lang naman? Malabong mangyari yun. Kahit anong ganda o fresh pa na mga yan, wala silang panama sa alindog ko, no? Ay pak, haba ng hair. Baka papalapit pa lang sila, mabulag na sila sa kinang ng alaas mo. They could never! Nag-appear ang dalawa. Halata ang kawalan ng klas sa lakas ng boses nila. Ngunit habang pauwi, muling nanumbalik ang kaunting pangamba ni Katrina na baka tama nga ang mungkahi ng kaibigan. Na kung anumang tinatamasa niya ngayon, mawawala rin sa isang iglap.
Pumasok sa isip niya kung dapat na ba siyang mabahala ngayon. Hoy, saan ka pupunta? Bawal ang mga intern sa floor ng boss. Excuse me, hindi ako intern dito. Boss mo mismo ang pakay ko rito, hindi ikaw. Gawin mo ang trabaho mo at tawagin mo siya. Aba, ang taas naman ng ere mo. Sa suot mong yan, paano ka nakapasok dito? Isa ka sa mga malalanding balak umaligid kay Fernando, no? For your information, taken na siya. Sinong tinatawag mo malandi? Takot ka ba sa sarili mong multo? Tama nga yata ang chismis tungkol sa'yo. Kahit budburan mo pa ng ginto yung katawan mo, amoy ko pa rin kung gaano ka kababa. Low class, cheap. Nakataas ang kilay na tiningnan ni Rebecca ang tinutukoy na kabit ng ama niya. Wala naman siyang plano na pagmalditahan ito, ngunit sa inaasa nito ay deserve naman pala nitong hindi pakitaan ng kabutihan. Kababalik niya palang galing sa abroad at ang balitang nagtaksil ang ama niya ang agad na sumalubong sa kanya. Hindi naman siya nagpapigil sa pagsugod sa opisina dahil gusto niyang makita ng harapan ang babae. Sinong tinatawag mong cheap? Kaya kitang palayasin dito. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang palalabasin sa ating dalawa. Hindi ako nagbibiro ha. Talagang ipapakaladkad kita. Tuturuan ko ng leksyon lahat ng malandi dito. Makikita mo! Hindi mapakali na tinawag ni Katrina ang guard sa sobrang panggagalaiti. Mula nang itinanim ni Chloe sa isip niya na anumang oras ay kaya siyang ipagpalit sa iba ni Fernando, naging paranoid na siya. Halos lahat ng babaeng empleyadong lumalapit kay Fernando, pinagdududahan niyang may balak na agawin ng lalaki. Ano nangyayari, Katrina? Nireport mo raw sa security na may nakapasok na ng gugulo rito. Nasaan na? Buti nandito na kayo. Takot na takot ako, Fernan. Nasa harap ko lang siya kanina pero nang tawagin ko na kayo, bigla na lang siyang nawala pagbalik ko. Mukhang balak pa yatang manggulo. Please, guards, hulihin niyo siya. Umaktong balisa si Katrina. Kailangan niyang mapaniwala si Fernando para mabilis na mapalayas ang babaeng yun. Nang makapasok silang lahat sa opisina, prenteng nakaupo naman si Rebecca sa swivel chair. Napailing ang guards nang makilala ang anak ng boss at umalis na nang masigurong walang ibang umaaligid sa lugar. Dali-dali namang dinaluhan ni Fernando ang anak sa sobrang pag-aalala. Sa kabilang banda, si Katrina ay lalong naguluhan sa inakto ni Fernando. Rebecca, kailan ka pa nakarating? May nakapasok raw na intruder dito. Ayos ka lang ba? Magkakilala kayo? Anong ibig sabihin nito? Ito bang ipapalit mo sa akin, Fernando? What? Nasisiraan ka na ba ng bait? Itong kabit mo, Dad. Pagsabihan mo nga. Lumabas ka muna, Katrina. Mag-uusap muna kami ng anak ko. Naimasmasan si Katrina pagkalabas ng pinto. Ito pala ang anak na tinutukoy ni Fernando. Sa buong taon kasi niyang pagtatrabaho rito, ngayon niya lang nakita ang anak nito. Hindi niya maiwasang kabahan sa nangyari. Parang gusto niyang sampalin ang sarili dahil nagpadalos-dalos siya sa mga sinabi. Hiniling niya na sana'y hindi magsumbong ang dalaga sa ama nito. Nang bumukas ang pinto, sabay na lumabas ang mag-ama. Katrina, this is my daughter, Rebecca. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan kanina. Pinutol ni Rebecca ang kung anumang sasabihin ng ama at inismiran lang ang nakayukong si Katrina. Parang maamong tupa ito ngayon, malayo sa babaeng halos kalad ka rin na siya kanina. Hindi lubos maisip ni Rebecca kung anong nakita ng ama sa babaeng ito. Hindi ko kailangan ng formal introduction, Dad. Aalis na ako. Rebecca, bumalik ka rito. Tinawag pa ni Fernando ang anak ngunit tuloy-tuloy lang ito sa pag-alis. Kumapit naman agad si Katrina sa bisig ni Fernando. Sinadya niyang basagin ang boses para magpaawa. Pasensya na talaga, ha? Hindi ko naman kasi alam na anak mo pala siya. Napangunahan lang ako ng kaba. May nasabi ba siya sa'yo? Ako dapat ang humingi ng pasensya, Kat. Sorry sa inakto ng anak ko. Baka kasi sinisiraan na naman tayo ni Olivia kaya ganun ang trato niya sa'yo.
Huwag ka mag-alala at pinagalitan ko na ang batang yon. Dapat hindi mo na ginawa yun, Han. Ayos lang ako. Normal naman siguro ang reaksyon niyang yun. Hindi natin may iwasan dahil mukhang mas close sila ng mama niya. Hayaan na lang natin. Kinagabihan ay sigawan ang umalingaw sa bahay ng mga Romero. Hindi nakinig si Fernando sa hiningi ni Katrina na hayaan na lang ang nangyari at galit na hinarap si Olivia pagka-uwi. Masyado nang nalaso ng utak nito at ang bersyon ni Katrina ang pinaniwalaan niyang tunay na nangyari. Sumusobra ka na, Olivia! Ano bang tinuturo mo sa anak natin at naging bastos makitungo? Alam ko nagkasala ako, pero huwag mo na maidamay sa galit mo ang bata! At talagang kami pa ng anak mo masama ngayon? Pambihira. Hindi mo nga hinayaan magpaliwanag si Rebecca. Basta-basta mo nalang pinagalitan sa opisina mo. Disiplina ang ginawa ko, Olivia. Bagay na hindi mo magawa. Binastos niya ang empleyado ko. Akala mo ba hayaan ko lang na tratuhin niya ng ganun ang ibang tao? Bulag ka na talaga, Fernando. Tinawag ng babae mo na malandi ang anak natin. Anong klaseng ama ang mas kakampihan ng kabit kaysa sa sarili niyang anak, ha? Ang sama mo. Nagsisisi na akong ikaw ang pinakasalan ko. Matatag ngunit tumutulo ang luha ni Olivia habang iniwang tulala si Fernando. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa narinig. Iniisip niya kung talaga bang tinawag ni Katrina ang anak niya ng ganon. Kailangan niyang kumpirmahin mula mismo sa babae ang akusasyon, kaya mabilis niyang pinuntahan si Katrina sa apartment nito. Natuwa naman si Katrina nang makita ang sasakyan ni Fernando, ngunit agad ding nawala nang makitang seryoso ang mukha nito. Totoo ba? Tinawag mo malandi ang anak ko, Katrina? Bakit mo nagawa yun? Hindi ko sinasadya, Fernan. Maniwala ka. Nadala lang ako ng emosyon. Pangako hindi ko na uulitin. Kahit lumuhod ako sa'yo ngayon. Mapatawad mo lang ako, please. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kay Rebecca ka dapat humingi ng tawad at hindi sa akin. Sa ngayon, mas mabuting itigil na muna natin to. Ayokong may madamay pa. Pero Fernan, hindi ko sinasadya. Please makinig ka naman, oh. Mahal kita, please. Halos kumapit si Katrina sa damit ni Fernando, ngunit hindi ito nagpapigil. Tuluyan namang nalugmok si Katrina nang maiwan itong mag-isa. Hindi dahil nalungkot siya sa pag-iwan sa kanya ng lalaki, kundi dahil isa na naman itong kapalpakan sa mga plano niya. Nandito ka pa rin? Ang tibay mo, ah. Himalang kakunti ng alas mo ngayon. Laitin niyo lang ako. Deserve ko naman po. Humihingi pa rin po ako ng dispensa sa ginawa ko kahapon. Pasensya na po talaga. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin mababagong nakasira ka ng pamilya. Sana masaya ka na sa resulta ng ginawa mo. Bumalik ulit si Rebecca dahil sa kahilingan ng kanyang ina na makipag-ayos sa ama nito. Aminadong may mali rin siya kahapon, kaya napilitan siyang pumunta kahit na ayaw niyang makita ang kabit ng ama. Saka lang ako magiging masaya kapag wala ka na sa landas ko. Kayo ng nanay mo. Hindi maiwasang mapabulong sa isip si Katrina nang lumampas si Rebecca. Pinanatili niya ang nakakaawang emosyon. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa break room ng department ng kaibigan niya. Saktong break time nila at lumabas na rin si Chloe na ikinangiti niya. Bes, may gagawin ka bang importante? Ikaw pala, Bes. Katatapos ko lang kumain. Bakit? May pabor sana akong hihingin eh. Alam mong nandito yung anak ng boss, di ba? Umiiwas kasi ako ngayon pero kailangan ko pa rin tungtalin sa kanya. Ayoko magkagulo kami ulit. Kung pwede sana, ikaw na magatid nito, Bes. Naku, baka ako naman na mapag-initan yan, Bes ha. Labas na ako dyan. Hindi naman nun alam na magkaibigan tayo eh. Pabor din sa kanya yon. Promise, babawi ako sa'yo. Ililibre kita sa akinsi ng kahit na anong gusto mo. Sure ka dyan, Bes ha? Sige na nga, nasa na ba yung dadaling ko sa ati Chonang yon? Inabot ni Katrina ang mainit na kape kay Chloe. Siniguro niya kanina na ang paboritong drink nito ang gawin para tiyak na iinumin ito.
Good timing din na nandito ang kaibigan, kaya hindi magdududa si Rebecca kapag ibang tao ang naghatid sa kanya. Nang makaalis si Chloe dala ang inumin, dumiretso siya sa CR at inihanda ang sarili. Magkasamang bumalik si Fernando at Katrina sa opisina. Panay pa rin ang pakiusap ni Katrina ngunit ayaw makinig ni Fernando sa mga paliwanag niya. Subalit laking gulat ng dalawa nang pagkapasok ng pinto ay kitang-kita ang nanginginig na katawan ni Rebecca sa sahig habang may bulang lumalabas sa bibig nito. Nakatayo naman si Chloe at nakatakip ang bibig habang hindi mapakali. Nang makita ang kaibigan, nabuhayan siya ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Katrina. Chloe, anong ginawa mo? Wala akong ginagawa. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan siya bigla. Sinunod ko lang ang utos mo, Katrina. Tumawag kayo ng ambulansya! Rebecca, anak! Stay with me! Tulong! Guards, tulong! Bakit mo nagawa to, Chloe? Paano ka nakarating dito? Sinunod lang kita. Sumunod lang ako sa utos mo. Pahina ng pahina ang boses ni Chloe habang umaatras. Sinamantala niya ang pagsugod ng medik sa pinto at mabilis na iniwan ang lugar. Ayaw niyang lalong madiin sa kung anumang pinagawa sa kanya ni Katrina. Pinili niyang tumakas gamit ang fire exit, ngunit nang paliko siya'y naabutan siya ni Katrina. May kakaibang ekspresyon sa mukha ng babae na lalong nagpahindi kay Chloe. Salamat, Bes. Ngayon, si Olivia na lang ang poproblemahin ko. Walang hiya ka, Katrina. Nagawa mo pa ako idamay sa kabaliwan mo. Hindi na dapat ako nagtiwala sa iyong hayop ka. Walang pata sa mundo, Bes. Kailangang may alay para may tagumpay. At sa puntong to, ikaw ang nagsilbing alay. Demonyo ka! Hindi na tuloy ni Chloe ang sasabihin nang malakas siyang itulak ni Katrina sa hagdan. Tumutulo ang luha ni Katrina na tinignan ng kaibigan sa huling pagkakataon. Umiiyak siya hindi dahil sa konsensya, kundi para maipakitang wala siyang kinalaman sa nangyari. Kumusta na ang anak ko, Dok? Kailan siya magigising, Dok? Magiging okay lang ba siya? As of now, stable na ang kalagayan ng pasyente. Pero ikinalulungkot ko na magiging matagal ang recovery niya at hindi sigurado kung kailan siya magigising. Sobrang daming laso nang na-ingest ng anak niyo. She needs all the rest she could have. Ayon sa investigasyon, walang motibo o personal na galit si Chloe sa biktima. Base na rin sa ebidensya, nakalagay ang pangalan ni Katrina sa cup at galing kay Chloe ang kape. Lumabas na ang tangkang lasunin ni Chloe ay si Katrina at ang motibong nakikita nila ay inggit. Sa sobrang guilt ay nagpatihulog ito sa hagdan sa halip na sumuko sa pulis. Hindi man natuluyan si Chloe, ngunit nagtamo ito ng maraming injury at hanggang ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Hinihintay nila itong magising para litisin. Sorry, anak. Kasalanan ko lahat ng to. Patawarin mo si Dad. Walang magagawa ang pag-iyak mo, Fernando. Umabot ka na sa sukdulan. Maghiwalay na tayo. Ibibigay ko na ang kalayaan na gusto mo. Pero wag na wag ka nang magpapakita sa aming mag-ina. Hindi inaasahan ni Fernando ang kawalan ng reaksyon ni Olivia. Ang akala niya, sisigawan siya nito at sisisihin. Ngunit malamig lang ang tingin sa kanya nito hanggang sa makaalis siya. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit dinala siya ng mga paasa kung nasaan si Katrina. Ayos lang ba si Rebecca? Kasalanan ko tong lahat, Fernando. Sana akong nasa ospital ngayon at hindi ang anak mo. Wala kang kasalanan, Katrina. Nadamay ka lang din. Mabuti at hindi ka nasaktan. Parang robot na niyakap ni Fernando si Katrina. Nilabas ni Fernan ang kwintas mula sa kanyang damit. Simpleng ginto ito, ngunit sa dulo ay may napakagandang pulang bato. Kapag inikot ay may singsing na nakasabit. Kumikinang ito sa liwanag at kung bubuksan ng lock, may nakatago sa gilid na munting pares ng hikaw. Anong ibig sabihin nito, Fernan?
tanda to ng pagmamahal ko sa'yo. Ngayon malaya na ako. Hindi na natin kailangang magtago. Pwede na kitang pakasalan. Hinubad ni Fernando ang alahas at inabot kay Katrina. Gusto mang magpakipot ni Katrina, tila may kakaiba sa alahas na to na naaakit ang tingin niya sa pulang bato. Pero, paano na ang mag-ina mo? Parte na lang sila ngayon ang nakaraan ko. Ikaw na ang ngayon at bukas ko. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Ito ang matagal mo ng pangarap, hindi ba? Sa halip na kabahan sa iniwang makahulugang salita ni Fernando, umusbong lang ang pagbubunyi sa loob ni Katrina. Sa wakas, nagtagumpay na siya sa kanyang plano. Han, anong mas gusto mo? Beach or church wedding? Ikaw ang bahala, Han. Chocolate or vanilla cake? Kung anong mas paborito mo. Ilan ang anak na gusto mo? Kung ilan ang kaya mong ibigay, Han. Kung maririnig sa iba ang ganitong usapan, nakakakilig. Couple goals, kumbaga. Ngunit sa pagitan ni Fernando at Katrina ay iba. Parang robot na sunod-sunuran si Fernando habang si Katrina naman natutuwang magdikta sa lalaki. Ilang linggo nang nakalipas mula nang mangyari ang eskandalo sa opisina, ngunit heto ngayon at nagpaplano na ng kasal ang dalawang dahilan ng gulo. Mas maganda ba ako sa trahe na to kaysa sa asawa mo, Han? Sobra pa, Han. Pinakamaganda ka sa lahat. Pinagtitinginan ng dalawa habang nagsusukat ng wedding gown ng babae. Ngunit lingid sa kaalaman nila na ang tinatamasa nilang saya ay may unos na paparating. Isang araw, nagising na lang si Katrina na parang may gumagapang sa loob ng leeg niya. Pati sa tenga at daliri kung nasaan ang engagement ring ay parang tinutusok-tusok siya. Noong una'y simpleng pangangati lang, ngunit habang tumatagal, lumalala ito. Sa sobrang kamot niya ay nasusugatan na niya ang kanyang balat. Nang minsang kapain niya ito, may maliliit na butas siyang nahahawakan. Nakakainis! Napakakati! Ano ba nangyayari sa akin? Ang hapdi nito, Han! Tanggalin mo muna yung alahas, baka allergic ka eh. Ibalik mo na lang kapag magaling na. Nagreklamo si Katrina ngunit sinunod din ang payo at tatanggalin na sana ang suot. Nang nagulat siya dahil kahit anong hila niya sa ginto, tila nakadikit ito sa kanyang balat. Hindi na siya mapakali sa oras na ito. Tutulungan na sana siya ni Fernando nang may makita itong tila itim na linya mula sa tainga ni Katrina. Nang mas lalo niyang lapitan, nagulat siya nang may lumabas na ahas sa mismong butas kung saan ito nagkakamot kanina. Kadiri! Ano yung lumalabas sa balat mo? Anong ibig mo sabihin? Tanggalin mo na ito, please! Sa pagkapa ni Katrina, napatili siya ng sunod-sunod ang paggapang ng mga ahas mula sa lahat ng butas ng kanyang mga sugat. Parang mga linta ito na kahit anong pagpiglas niya, ayaw mataktak mula sa kanyang balat. Halos himatayin siya nang lumakbay ang isang ahas mula sa kanyang leeg at dumiretso papasok sa kanyang tenga. Sisigaw na sana siya ng tulong kay Fernando nang makita niyang wala na ito sa bahay. Siguro, naganap na ng tulong yon. Kailangan ko lang mag-relax. Relax, Katrina. Panaginip lang to. Pagkagising mo, kasal ka na sa lalaking pinapangarap mo. Pilit mang lukohin ni Katrina ang sarili. Ramdam niya ang paggapang ng mga ahas sa kanyang balat. Dagdag pa na lalong lumala ang kati. Nang lumipas ang higit isang oras na di bumabalik si Fernando, doon niya napagtanto na iniwan na siya nito. Tulong! Tulungan niyo ako! Fernando, bumalik ka! Walang sumagot sa paghingi niya ng saklolo. Namimilipit na humanap siya ng pantakip sa kanyang katawan.
Pilit niyang binaybay ang daan palabas ng kanyang bahay para humingi ng tulong. Subalit iniiwasan lang siya ng mga taong nakakasalubong niya. Sa paglalakad niya, dinala siya ng mga paa sa ospital. Papasok na sana siya nang may mabangga siya. Natumba siya dahil sa lakas. Tulungan mo ako, please. Ma'am, tulungan niyo ako. Tama nga ang hinala ko. Ikaw nga yan. At nasa iyong regalo ko. Hindi man lang siya nagulat sa kalagayan nito. Namumula ang balat mula leeg at kahit natakpan ng balabalay kita ang nagpupula sa naahas sa katawan. Ito ang alahas na nagbubuklod sa dalawang nagsumpaan. Binigay niya ito kay Fernando bilang simbolo ng katapatan. Ngunit mukhang talagang isinuko na ng asawa ang lahat sa kalaguyo niya. Ito na ang ebidensya at nagmamakaawa sa kanya. Bakit kailangan sa akin pa mangyari lahat ng to? Nagmahal lang ako, Olivia. Anong masama sa ginawa ko? Dahil yan sa kasakiman mo, Katrina. Huwag kang mag-aastang kawawa dahil hindi ikaw ang biktima rito. Alam mo ba ang suot mo ngayon? Pinasa pa mula sa ninuno ko. Dati hindi ako naniniwala sa kulam. Ngunit sa itsura mo ngayon, may bisa nga. Talagang ikaw ang napili. Ikaw ba ang gumawa sa akin ito? Ganito ka ba kagalit kaya mo ako pinahihirapan? Hanggang ngayon ba sisisihin mo ang lahat maliban sa sarili mo? Gumising ka sa katotohanan, Katrina. Balikan mo lahat ng ginawa mo bago ka humantong sa ganito. Maawa ka sa akin, Olivia. Nagsisisi na ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, sa anak mo, pati na sa ibang taong nadamay ko. Alam kong hindi matutumbasan ng ilang milyong paumanhin ang ginawa ko. Nagbabago na ako, pangako. Pakiusap, palayain mo na ako. Napabuntong hininga si Olivia at siya mismo ang nagtanggal ng nakakabit na alahas kay Katrina. Pagkatapos noon, dahan-dahang naglaho na parang bula ang mga ahas. Kumipot ang butas sa balat ni Katrina, ngunit nag-iwan ito ng marka. Salamat, Olivia. Tutuparin ko ang pangako ko. Magbabago na ako. Hindi ko to ginawa dahil naaawa ako sa iyo. Para to sa anak ko. At dahil hindi ako kasing baba ng level mo. Kagaya ng mga markang habang buhay na mananalaytay sa balat ni Katrina, lahat ng kasamaang nagawa niya ay lagi niyang dala pati na ang leksyong binigay nito. Nang makarecover si Rebecca at Chloe, taus-puso siyang humingi ng tawad. Ang mga luma niyang alahas ay binenta niya at ang perang nakuha, ibinigay kay Chloe at sa pamilya nito. Hindi natatapos dito ang kanyang pagbabago. Nagpakalayo-layo na rin siya mula sa mga taong ginawan niya ng atraso. Simula ng araw na yon, ay hindi na siya nagsuot ng kahit anong alahas. At tuluyan niya ng tinigilan ang pagiging ahas. Wakas!